16 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Opo. Yan ang dapat ibalik, ha? Magbabayad ka na ng babawasan lamang ng pagkaliit-liit ng fill at ang bill mo kasi nga, kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba? Ang sarap maghimagsik. Hindi ba ang sarap maging issue ito? Naku, matagal-tagal na ho natin hindi nagagawa na reaction video itong si Manong Jason sa dito sa PH Update. Interview ho niya dyan sa DCAR 1026 News ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Mag-subscribe ho kayo. Naku, isa ho yan sa mga mapagkakatiwalaang channel sa YT. Na kung saan naghahatid ho ng mga totoong balita. Talagang yung mga napapanahon, hindi kagaya ng mga taga-mainstream media at yung mga bayarang vlogger. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Bago ho tayo dumako dyan sa interview na yan itong si Manong Jason, sa panoorin ho muna natin itong si Marcos Jr. Ibang klase ho talaga. Yun hong pagsasalarawan itong si Amy Marcos sa kanya, doon sa kanyang naging talumpati sa ginanap na rally dyan sa Luneta, ganito nga ho mga kababayan. Ngayon, siguro, maliwanag naman kung bakit takot itong mama na to sa tawag dito sa hair follicle test. Kasi mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, malamang sa malamang, nagpupulburon at nagme-Mary Jane pa rin ho itong mama na to. Panoorin ho natin mga kababayan. Ito. Maraming salamat mga bata. At ngayon naman po. Good morning, boys and girls. Grabe, di ho talaga niya mapigilan yung bunganga niya, no? Ibang klase ho. Maraming salamat mga bata. Tingnan niyo yan, oh. At ngayon naman po. Good morning, boys and girls. Grabe, oh. Ano ho yan mga kababayan? Ang tawag daw ho nila dyan, ha? Ang tawag daw ho nila dyan, di umano kokenjo. Yung hindi mapigilang pag-grind ng ngipin, yung pag-ganyan-ganyan. Pero hindi natin sinasabi na Coca-Cola siya. Ang nagsabi niyan si Senator Amy Marcos. Ika nga, pinag-uusapan lang natin dito kung ano kanyang mga tinuran doon sa nangyaring rally ng INC. Yun lang naman ho yung mga kababayan. Rekta ho tayo dito kay Manong Jason sa. O dito ho muna tayo kay Manong Ted bago ho tayo pumunta dito kay Manong J. Game! No? Kumbaga nakakakilabot tong ating pinag-uusapan with Dr. Dance. Hindi ko malaman anong uunahin ko dito, no, para maipagdiinan pa tayo paliwanag ng lubos kasi nga nakakapanlumo yung sinasabi ni Dr. Dance na actual daw po ito na resibo, kumbaga yung pong notice of cash allocation doon sa mismo lamang na naibigay ng Estado na pera para sa pangkalusugan pangangailangan ng mga Pilipino. Yung sinasabi niya kaya ang laki ho ng utang. Kaya naman pala, girl, lumalabas nga na sa mga nakikinig ngayon, na mga direct contributors ng mga miyembro po ng PhilHealth, no? Yung direktamente na binabawasan po yung sweldo at yung pong nagkukusa na mag-ambag sa PhilHealth. Ganun po naman yan. So nangangahulugan na kaya ho ang mga direct contributors, wala namang question, girl. Nang dahil po sa mas meron ka, you share doon sa wala. Wala namang question doon. Saka ganoon naman ho talaga ideya ng insurance, di ba? Yun naman ho talaga Kumbaga, marami kayo nagko-contribute kung sino man abutan diyan talagang parang ambagan ng datingan. Pero pagka ikaw ang inabutan, ikaw naman na yung mga contribution nila, doon nila hugutin yung pampagamot sa iyo, di ba? Ganun ho yung idea Ngayon, ang problema ho dito mga kababayan, naipasa yung universal healthcare na kung saan lahat ng mga Pilipino pagka wala ka automatic kasama ka na sa PhilHealth, covered ka na ng PhilHealth. Doon ho mga kababayan, meron hong contribution ng pamahalaan para doon sa mga ordinaryong Pilipino na automatic membro na ng PhilHealth kahit hindi nagko-contribute, especially yung mga PWD, yung mga kababayan nating mahirap. Kaya doon ho pumapasok yung subsidiyang pinag-uusapan natin na dapat ilinagay dyan sa PhilHealth nung binalangkas itong 2025 budget na kung saan hindi na nga linagyan, kinuha pa ho ang budget. Yun ang problema natin dito mga kababayan. Kasi marami naman daw pondo ang PhilHealth na kung saan anumang oras pwede nilang gamitin, ba't hindi nila ginagamit, kaya kinuha na lang. Ngayon meron pa daw silang pera na kasya naman na pang-cover doon sa mga gastusin o yung mga magkakasakit na membro, kaya hindi daw binigyan ng subsidiya. Tingnan nyo nga naman ano ho yan contribution ho yan galing sa sweldo ng mga kababayan natin. Ngayon yung mga hindi, siyempre kayo nagko-contribute. Okay lang naman yan, tumulong yung mga kababayan natin Ano ba naman, pagka binigay mo na yung pera mo sa PhilHealth, kung saan din nila yan, hindi na natin alam. Basta ang atin lang naman dito, pagka tayo nagkasakit, meron tayong pupuntahan. Kumbaga meron tayong confidence na punta ka sa PhilHealth, meron tayong malalapitan, di ba? Kasi mahirap pong magkasakit. Yan ho talaga ang isa sa mga pinaka mahirap dito sa bansa na to, magkasakit. Ngayon, yung dapat na paglalaanan doon sa subsidiya na dapat ibibigay ng pamahalaan doon sa mga hindi miyembro na dahil doon sa universal healthcare cover na din yung mga kababayan nating PWD, yung mga mahihirap. Yung pampagamot doon sa mga yun dahil nga hindi binigyan ng subsidiya ng pamahalaan, kukunin ho doon sa mga pribadong contributor at kukunin ho doon sa mga ordinaryong obrero. Mga walang nga talaga itong mga tao na to. Sa prinsipyo ng ginagawa ng lahat ang kanila pong obligasyon at responsibilidad sa pagpopondo doon sa mga nangangailangan. Pag kinapos, magtulong-tulong tayo. Ang hindi ginagawa ng Estado, lalo na nitong mga mambabatas. At ako nagpipigil sa gusto kong sabihin mga salita dito no, girl? Opo. Hindi ginagawa? Pinagsasamantalahan pa ng itong mga opisyal na ito yung sistema na kaya nilang manipulahin. Kaya pala, ikaw na direct contributor na naman, kapag ikay na ospital, limitado benepisyo mo. Ron, di ba? Limitado kasi nga,
obligado yung perang kontribusyon mo ibigay doon sa walang pang-kontribusyon. Kaya ikaw na nagbibigay ng kontribusyon, ikaw na nagbabayad sa iyong insurance, hindi mapakinabangan kasi ginagamit doon sa mga walang pambayad. Na dapat yung walang pambayad, obligasyon ng Estado. Nang sa ganun, yung may pambayad, nabibigyan ng sapat na katumbas ng kanyang ibinabayad doon sa serbisyong kailangan niya. Malakpakan natin si Manong Ted Filon. Yun eh. Di ba? Yun eh. Ang nanto ko. Tama. Klaro ho, ito ba? Klaro, Ito klaro. pala yun. Na naman. Pinaalala lang sa atin. Kung ba't ganun kalitang nababawas? Kaya ako naman, kung ikaw ay cancer patient, kung ikaw po inoperahan ng maselan, kung ikaw po madaling ma-infeksyon, kapag nagpa-confine ka sa ospital at humingi ka ng simple lamang na pribadong kwarto, agad-agad hindi ka na zero billing. Magbabayad ka na ng babawasan lamang ng pagkaliit-liit ng fee at ang bill mo kasi nga, kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba? Ang sarap maghimagsik. Hindi ba ang sarap maging issue ito ng protesta? Itang ganito hong ginagawa sa ating pagsasamantala ng gobyernong ito. Sorry po, mga kapatid. Ayaw ko na muna. Ikaw na muna, baby girl. Kasi gusto ko lang magpakahinahon dito. Kasi nga nakakainis eh. At sa pangangatwira ng common sense. Common sense ang alin. Pero malamang yan din ang damdamin ng ibang mga nakikinig sa atin ngayon na naranasan ng magbayad ng malaking hospital bill at nang makita nila kung magkano ang nabawas sa PhilHealth, napaatras sila na, eto lang yon sa tagal kong naghuhulog. May nagmensahe ngayon sa atin dito. Ano sabi? Sabi niya, kasalukuyan daw na siya po ay nabili ng gamot. Meron po mga gamot ng mga ilang mga pasyente ng mga Pilipino na ang mahal-mahal. Opo, nako, Chacha. Ay nako, pipila ka doon sa distributor ng gamot ngayon. Oo. Pero ngayon daw, sabi niya, habang nakikinig ako sa inyo, Ted, nandito ako nakapila kasi bumibili ako ng gamot para sa magulang ko. Dito kasabay ko, haba ng pila, inabot na lampas ng shed, kumbaga may mga naaarawan na daw, na may mga guarantee letters. Ang karamihan matatanda. At habang siya po'y nandun daw at naghihintay ng kanyang turn para makabili ng gamot sa isang kumpanya malaki, no, na pharmaceutical company, nanlulumo daw siya ng malaman yung isyong yan ng kakulangan ng appropriations ng Estado sa usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Sir Jason sa talagang dapat makulong ho talaga yung si Recto at itong si Marcos Jr. dyan sa ginawa nila na yan sa PhilHealth kasi ho yan sobrang hirap na nga ng ating kalagayan, walang habas ng pagnanakaw na ginagawa ng pamahalaan. Pati ba naman ho, yung para sa kalusugan. Siguro kung mga kababayan natin ngayon, pinapanood nyo ho itong video na to, nakahiga kayo sa kama, naka-aircon kayo, nagkukuya-kuya kayo, okay ang yung pakiramdam. Meron ng mga kababayan natin mga Pilipino na nasa mga pribadong ospital, na nasa mga pampublikong ospital na iniisip po nila na saan nila kukunin ang pambayad nila sa kanilang mga hospital bill na dapat sana, kung hindi kaya ng isang individual na bayaran ng kanyang hospital bill, ika nga papasok dyan ang Estado. Pero dahil nga sa kapalpakan ng administrasyon na to, sa kanilang, dun sa ginawa nilang imbis na bigyan ng mas marami pang pera para makagawa ng mas maraming programa ang PhilHealth, kinuhanan pa ho nila at hindi nila binigyan ng subsidiya. Ito tayo kay Manong Jason sa game. Opo, unahin ko lang muna dahil malapit-lapit ka dyan daw nasa Davao del Sur ka, pero malapit ka dyan sa Davao City. At nito Hindi ko man napuntahan itong si Manong J nung bumisita tayo dyan. Pero Manong J, pagka bibisita ako dyan, automatic na, ika nga pagbaba ko pa lang, re-recta na ako sa iyo kagad. Tikman natin yung mga mangga mo. Tikman natin yung mga mangustin mo. May kami shoutout dito kay Manong J. yung nakalipas na linggo ay sentro po ng diskusyon. Yung naging pahayag po ng Pangulo natin na parte ng kanyang mga legacy project, yan pong Bukana Bridge. Sa inyo pong pagkakalam, Manong J, pag sinabi mo bang legacy, malawak po ba yan? Dapat marami bang ikonsidera ng mga factors bago mo masabi na parte ito ng legasiya? Kasi sinasabi, sa kanyang pamumuno, nag-umpisa ang pagtatayo nito. At marami din na mga information talaga na mayor pa ang pangalawang Pangulo, ito na yung hiling niya at itong plano niya. 2018 pa nga nasama sa kanyang State of the City address, Manong J. Ano ba yung salitang pamana o legacy? Nagsisimula yan kung sa simpleng kawikaan, ay nagsisimula yan sa isang panaginip, sa isang panaghoy, sa isang panampitan. Gusto mong gusto kang magpamana sa anak mo ng lupain. So, mag-aambisyon ka, magkaroon ng lupa, itinan mo kung saan banda, anong klaseng lupa, ano pwede itanim. Ganun din sa, ano pa ang bagay, like, ito pinag-uusapan itong Bukana Bridge, ito ay isang panaginip na, at tapos pinlano mabuti, kung di ako nagkakamali, Oktubre, taong 2018, Nung simulang, ang tawag nito, iplano talaga, yung pagsasagawa ng iba't ibang mga future projects para sa syudad ng Davao. At ang pagkakaalala ko noon, kung di ako nagkakamali, ang aming mayor dito sa Davao City, pagkat ako nasa farm dito sa Davao del Sur, pero ako isang tiga-syudad din, may bahay din ako dito sa syudad, ay panahon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. So, inayos yan. Problema lang ay sapagkat nangangailangan niya ng malaking pera, para matustusan yung pagpapatayo ng mga tulay. Marami yan Bukana, Bolton, tapos malimang tulay yan sa
crossing Davao River, no? Para mapagdugtong yung mula Katimugan papuntang Hilaga na bahagi ng syudad, no? From Mapina to the main poblacion area, or going to from first district to the second district, doon sa bandang dulo na papuntang itaas, no? Bandang itaas. So noon naman pinano na yan, ginawa na ng ginawa na ng studies, no? Ng feasibility. Ang problema lang noon ay wala saan kukuha ng pera sapagkat malaki ang pagkakagastusan yan. So humiling sila sa national government na tulungan na makahanap ng pondo. Nagkataon noong panahon na yon, ang presidente ay ang kanyang ama na dating mayor ng Davao City, si Rodrigo Roa Duterte. At nang sila ay magkaroon ng tsansa na makapunta sa China, ay nabanggit ito sa mga namumuno sa bansang China. At lo and behold, napakabait ng Panginoon at napakabait ng mga kaibigan ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia at sa Asia ay hindi lamang pinautang kundi binigay ng libre, no? Yung ano pangalan nito, yung project, yung Bukana Bridge connecting north and south of Davao City. Yan ang kasaysayan yan. So finally, kasi matagal yan na proseso sa gobyerno, mayroong mga technical studies na gagawin hanggang sa pag nabuo na yan, magkakaroon na ngayon ng lagdaan ng kasunduan kung paano ang siste. At kung itatanong mo Almar at Agmar, ang siste niyan ay ang mga nasiwa sapagkat siya ay nasa Republika ng Pilipinas under the Republic ay ang DPWH, Urban Planning and yung section na yan ng DPWH, ano? Pero ang gagawa, lahat ng gagawa dyan ay mga contractors o engineers mula sa China. Sapagkat sila ang mga bihasa sa paggawa ng mga tulay at iba pang infrastructure na moderno. Kaya ang nangyari dyan ay walang lumabas na pera, walang tinanggap na pera ang gobyerno, wala ring nainusa sapagkat direkta doon sa kontraktor na punta sa paggawa ng tulay at mar. Opo, no. Siguro ang reaction lang kasi ng ating mga kababayan, lalo na yung mga Dabawenyo, doon lang tumas yung kanilang kilay nang sabihin parte ng legasiya. Siguro naging kabahagi sila kasi naabutan kasi doon sa term niya, meron pa rin i-credit pa rin kasi pinagpatuloy, nag-supervise pa rin. Pero yung term kasi na legasiya wala naman may pagpatuloy dahil wala namang involved na pera ang Philippine government. Kasi wala naman palang choice tong si Bangag kung hindi pagpatuloy yan eh. Parang meron nung yung magdasal ka, hindi ka magdasal, mangyayari ang mangyayari diyan. Hindi ka nga matulog ka, kung ano gusto mo magpulburon ka, kung ano man gusto mong gawin mo sa buhay mo. 'Di ba? Matatapos yung na yan. Kahit walang hindi kahit ni isang daliri ni Marcos Jr. hindi niya itaas diyan sa yan, diyan sa tulay na yan, matatapos pala yan. So nagkataon ng 2020 nagkaroon ng lagdaan, and finally nagkaroon ng pandemic na naantala yan, nasimula yan 2022 na, kaya natapos ngayong 2025. Kaya niya ako nakita Manong Jay, dokumento na yung notice to proceed, no? 2022 yun, parang July ata yun nung nilagdaan ng counterpart sa China yung notice to proceed mula sa DPWH. Kung matatandaan natin, nanalo po ang presidente kasalukuyan, Mayo. So ibig sabihin ba, nakaisip agad siya na magtatayo ng tulay doon. So maraming mga inconsistencies talaga. At ito yung nakapagpataas ng kilay ng ating mga kababayan, lalo na po dyan sa lungsod ng Davao. At sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, actually hindi na nga masyado niyang pinalaki, binigyan lang niya ng konteksto na matagal niya pa. In fact, iyan ay bahagi pala ng coastal project. Marami kanina, dugtong-dugtong na proyekto yan na pinlano noong 2018, simulan na noong 2018. So, kasi marami ang phase by phase yan, hindi naman matutustusan. Swerte nga natin, bilang Pilipino at bilang Dabawenyo na rin, na magmaganda loob ang China na bigyan tayo ng libre. Imagine, this is over 3 billion worth of project na binigay ng libre. Walang binayaran to, no payment, no interest, no nothing. Ang ano lang dito, importante lang dito, gawin ng maayos, supervise ng DPWH, yung ginagawa ng nung nanalo sa bidding, kasi bago bayaran niya ng China, yung kanilang inutusan para magtayo dyan ng building, ay kinakailangan according to specifics, according to technical descriptions, and ang kaya nagsusupervise yung mga engineers natin ng mga Pilipino sa DPWH sa Agmar. Opo. Ngayon, dito, walang no doubt, ito ay natapos sa panahon ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at marapat lamang na anong tawag dito, siguro sa opening mag-ribbon cutting, siya ang presidente, kung yan ang minamarapat ng, actually dapat dito ang nag-imbita rito ay yung anong pangalan nito, local government of Davao, no? Dapat yan kino-coordinate ng DPWH sa local government because this is a project of the local government of Davao. This is not a project of the national government. Remember, tumulong lamang ang national government para makahanap ng magpupondo, in this case, ng magdo-donate, no? So, yun lamang ang role ng national government dito. Yung, maswerte tayo because at that time, napaganda ng relasyon ng China ni President Xi Jinping at ni President Rodrigo Roa Duterte. Opo. Ano naman ang masasabi niyo po, Manong Jay? Dahil sa mga comment section,
ang sinasabi naman ng netizen at saka ng iba pa na maka-administrasyon na ang kapalit daw nito West Philippine Sea, no? Niloloko lang tayo. Binabanatan nila ang mga Duterte na maka-China at ang kapalit nito kasi nagbigay sila ang West Philippine Sea. Manong Jay. Alam mo, yan ang propaganda yan ng CPP-NPA at ng CIA, no, ng Amerika. Yan ay malayo sa katotohanan, no? If you examine the records, magmula ng managinip si Sara nito, si Mayor Sara, hanggang sa magkaroon ng nothing was mentioned of anything about ano tawag nito, West Philippine Sea or Southeast, South China Sea west of the Philippines. No, walang ganon. As a matter of fact, bahagi pa rin ito, kung di ako nagkakamali, itong tulay na ito doon sa iba pang tulay na binigay ng China bilang regalo kay Presidente Duterte. Kasama na dyan yung dyan sa may Binondo, kasama na yung dyan sa may kung di ako nagkakamali, dyan sa Connecting Ortigas at saka Bonifacio Global City at iba pa. Pero yung malapit din dito sa himpilan natin sa may Rockwell, may isang tulay dyan, di ba? Yes. Sinira at winiden. Correct, pinalawa, pinatibay. Opo. Manong Jay, meron lang tayong ipapanood sa ating mga kababayan. Ito po ay inauguration ng Davao City Coastal Bypass Road project, no? Ito ay naganap 2023, July 1, kung saan in good terms pa ang Marcos at Duterte at itong inauguration ito ng Coastal Bypass Road ay bahagi ito, itong tulay na ito, connecting ito, no? Pati nga yung tulay pa papunta doon sa Samal, dadaanan din itong coastal road na ito. At pakinggan natin ang mga kataga na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Ito, panoorin na. Balikan lang natin. Kasi ang sabi niya rito, binigyan niya ng pagkilala, Manong Jay, kasi present during that time sa inauguration itong Coastal Road, si Vice President Sara Duterte, kung saan binanggit niya na noong panahong mayor pa siya, kabilang sa mga nag-isip nito, kaya yan, present siya, no? And nabanggit din niya, si former President Rodrigo Duterte, binigyan din niya ng pagkilala, kasi nga, sila yung nag-umpisa, kumbaga brainchild nitong proyekto na ito. Kaya nga, para magtataka ka, bakit sa panahon na ito, wala na yung pagkilala, Manong Jay, doon sa, ito kasi bahagi ito parte ito ng plano, Manong Jay. Alam mo, Maro, ito I don't know, hindi ko naman dinidepensahan si Mr. Marcos, ano? But I think this is more of a product ng mga spin doctors ni Mr. Marcos, na hindi nila matanggap, no? Na walang achievement yung kanilang principal. Kaya ginagawa nila ng paraan para bumungo. Remember, bago lumabas ito, itong inauguration, itong pagbisita niya, actually, hindi nga inauguration, kundi bumisita lang, sumilip lang siya, no? Naglanding, nagsalita ng konti, sinilip yung mapa-mapa, pagkatapos umalis na siya. At pumunta siya doon sa kampo ng mga sundalo sa Southeastern Command, at doon nangako na naman siya ng isa pang budol. Hindi siya nagbudol fight, nakipag-budol fight siya at the same time, nang budol na naman ang presidente, nung sinabi niyang tataasan niya yung allowance ng mga sundalo, gayong wala naman ito sa nakapaloob sa proposed 2026 budget, and there is no money appropriated for that, no? In fact, ang problema ng presidente ngayon, kung maliis lang tayo ng konti, ay kung saan siya kukuha ng pangtapal sa Bisaya. Ewan ko kung anong tawag dyan sa Tagalog, Agmar, no? Diyan sa pangtapal sapagkat yung proposed 2026 budget ay sobra ng more than 1.7 trillion doon sa kikitain ng bansa. At ito ay sinabi ng mga nag-iisip dito na ito ay kukunin sa mga uutangin ng bansa. Ang problema natin ay walang gustong magpautang na bansa sa atin ngayon. Dahil sa dahil sa balitang-balita sa buong mundo, yung grabing nakawan pandarambong sa Pilipinas at adik ang presidente ng Pilipinas. Opo. May iba tayo ng topiko, Manong Jay. Dito tayo sa naging desisyon po ng Korte Suprema. Lahat po ay pabor dito sa ponente. Pero may iba't ibang mga opinyon. No? Pabor din sila dito sa pagsosoli nga ng 60 billion pesos na inilipat para sa mga unprogrammed projects. No? And hindi lang 60. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth, 60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Opo. Yan ang dapat ibalik, ha? Opo, nabanggit nga ng Korte Suprema na dapat na ibalik. Pero may iba't ibang mga opinion po ang mga justices, no? Lalo na patungkol doon sa 2024 national budget. Particular na ito nga nabanggit ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na tingin niya may pag-aabuso una doon sa ginawang urgent, no? Yung paglilipat, pati na rin yung pagpapasa, urgency doon sa pag-approve, no, ng budget. And at the same time, tingin niya sa kabuuan ang 2024 national budget
yung pagdagdag, pag-increase ng mga unprogrammed appropriations din ito sa kabuuan ay unconstitutional. Hindi lang yung provision na to, though iba-iba yung kanilang mga paniniwala, pero dito si Associate Senior Justice Leonen, naniniwala siyang unconstitutional at dapat ma-re-enact kung ano yung budget nila for 2023, yung dapat yung budget nila for 2024. Ano masasabi niyo po dito? Tama-tama yan, sapagkat sa totoo lang naman talaga, kahit na sinong, kahit hindi scholar, no? Hindi constitutional law scholar, simple government budgeting na nabiyasa ay makikita kagad na itong pinirmahan ni President Marcos Jr. noong para sa 2024 ay unconstitutional, illegal. No? As a matter of fact, yun nga, kung talagang merong maglalakas loob na makabansa, na mambabatas sa mababang kapulungan, or anybody, isa ito sa pwedeng, anong tawag nito, maging basihan ng pagsasampa ng impeachment proceedings laban kay Mr. Marcos Admar. Sapagkat maliwanag doon sa concurring opinion ni Justice Leonen na talagang ito'y labag sa saligang batas. And therefore, hindi dapat ito nalagdan in the same manner. Itong 2025 budget. Ang pinag-uusapan lang kasi rito, 2024. Because yun ang nakasaklaw doon sa, anong pangalan ito, sa mga usapin. At hindi lang yan, meron pa tayong pinag-uusapan ditong Philippine Deposit Insurance Corporation Fund na may higit 100 bilyon na sinikwat din no, mula sa pondo ng PDIC at ginamit sa kontrobersyal na pagnanakaw sa flood scam, no, flood control, Admar. Opo, kumbaga nakikita nyo rin po ba dahil medyo, alam natin, medyo may katagalan bago na napag-desisyonan nito kasi ang pinatutungkalan dito is yung 2024 budget tapos nagkaroon na ng 2025 budget. Nakikita nyo po ba na kung ano yung ginawa ng mga kongresista dito sa 2024 budget or sa 19th Congress, kung ako nagkakamali, almost same din ba yung ginawa dito sa 2025 budget na marami din pong pag-question, Manong Jay? Hindi lang almost the same, pinalala pa. Dahil sa ano tawag ito, binago lang nila yung salita from pork barrel, from PDAP at DAP, ginawa nilang number 1, allocable, kung ano-anong ginamit nilang term. All in an program, anong tawag nito, allocation, appropriations, which is not allowed. Kaya nga, kung ano-anong mga palusot nila. At hindi lang yon, Nagmar. Ngayon, pinag-uusapan pa, hindi pa nalulusot yung 2026. Meron pang almost 100 billion na naman na insertion dapat. Ngayon, dahil sa mainit na ngayon sa mga salitang insertion at amendment, ipinasok ito under NEP, yung National Expenditure Program, under the Office of the President. Ibig sabihin, ang pwede lang makialam dyan at mag-authorize ng pagpapalabas, yung Presidente, which was already, parang sugar-coated na development allocation program, yung DAP na sinabi na ng Supreme Court noon, panahon ni Presidente Pinoy, na ito ay labag sa batas, labag sa konstitusyon na Dagmar. Opo, kasi kumbaga halos same din yung gumawa ng 2024, 2025, nasa kalagitnaan ng deliberasyon sa 2026 bago po naglabas ng desisyon itong Korte Suprema po. Nakikita nyo na po ba na napapanahon na para madesisyonan na rin po ng Korte Suprema ito pong mga pag-question din dito sa 2025 para at least maagapan pa natin or baka sasabihin na naman ma-re-enact pero mas maganda na matiyak na naayon sa konstitusyon itong paggagawa natin ng budget kasi nagkakaroon ng domino effect kapag medyo mabagal yung pagkakaroon ng desisyon doon sa kini-question na budget. 2024 itong sa desisyon. Yung 2025 kini-question din. Ongoing yung deliberasyon sa 2026 na maaari din na hango din sa mga kinuha nila mga ideya mula sa mga nakalipas po na budget process po, Manong Jay. Bago ko lang puntahan yan, Admar, mahalaga siguro malaman din ng taong bayan kung bakit pinamamadali ng Palasyo ng Malacanang ang pagpasa ng 2026. Alam mo bakit? Because if it is not passed before the end of December, ay mapipilitan itong, anong tawag nito, na mag-re-enact ng budget ng 2025 or if it is declared illegal, hindi nila pwedeng gawin yung mga nagawa na nilang mga palusot na mga flood control nung nakaraan. In other words, they can only act with certainty doon sa mga regular provision. Kumbaga, kung ikaw ay nagbabudget sa gobyerno, they can only work within the program 101 and 102, which is yung mga regular salaries and wages at saka yung maintenance and operations lang ng gobyerno. Hindi nila pwede ngayong galawin yung iba pang pera, kung meron man, na para sa ano pa mang binabalak nilang mga project. Yun ang kaya, di ba, last week, yun ang tema ni, tema ng mga salita nila, anti-clear at kung sino-sino pa sa budget. Ang problema ngayon ng gobyerno is wala na yung mga arkitekto nila sa anong tawag nito, in the fine-tuning of the budget. Wala na si Saldico, wala na si Amina Pangandaman. So they will really have to start from zero. Of course, hindi ko naman minamaliit yung kapabilidad ng ibang natitirang anong tawag nito, regular employees or officers ng Department of Budget and Management at yung iba pang nasa under the Office of the President. But it is not that easy. Ako, 11 years ako sa gobyerno, hindi ganun kadali ang anong tawag nito, ang pag-prepare, anong tawag nito, ayos ng budget.
So yan ang problema. Samot kami ng problema. Ayusin nila yung budget, pagkatapos saan sila kukuha ng pandagdag dahil nag-approve yung House ng ilang trillion yun na. Tapos I expect nilang revenue is only 5 trillion. So problema talagang malaki rito, kung magugunita mo, nung nagkakaroon ng talastasan between Senator Lauren Legarda and Senate President Soto, nagsisimula talagang problema sa House with Swan Singer as Appropriations Committee Chair, following just kung ano yung dikta siguro sa kanya, wala. You cannot expect a budget na talagang ideal for the Philippine governance. Sir Jay, may buntag si Almar po ito. Sir, balikan ko lang yung sa Bukana Bridge na issue. Bilang matagal na rin po sa larangan ng media, ano po yung masasabi niyo, sir, din po sa parang tila hindi na-recognize ng maayos yung history nitong Bukana Bridge ng mga media, lalo na po dun sa, hindi ko man nila lahat, pero may mga taga-Davao media na parang hindi nabigyan ng hustisya yung pagbibigay ng tamang impormasyon dito nga sa Bukana Bridge, sir. Kasi nga, ang problema dyan, yung kung ano kasi ang sinasabi lang sa Malacanang, yun lang sinusunod ng Malacanang press corps. So, karamihan naman ang nandyan, hindi naman maalam kung ano talagang pinausilintungan na yung sa Bisaya pa sa pag-move na Nining Maong Tulay, no? So, papasensyahan siguro natin yan kung meron man silang ignorance sa kasaysayan, sa history. Pero ang importante rito ako, ang payo ko nga, kung mamarapatin, ay para makapagpasalamat naman tayo ng maayos bilang Dabawenyo, bilang Mindanaoan. Dahil hindi lang naman Davao ang makikinabang ito, kundi buong bansa, especially the Mindanao commuters, businessmen, travelers, etc. No? So siguro pinamagandalian for the local government, sina Mayor Baste, yung City Council, ay magsagawa talaga ng isang anong tawag nito, formal na pasinaya, no? At imbitahin probably kung hindi mo po pwede yung Chinese Premier, yung kinatawan, no? Yung membro ng diplomatic staff ng Chinese Embassy to come para nung sa ganun makapagpasalamat ng maayos ang mamamayan ng Davao at ng Mindanao sa kanilang donasyon na pinagkaloob dito sa Bukana Bridge sa Alvar. Ano naman po masasabi niyo doon sa mga komento ng ating mga netizen na yung ginawa ng kasalukuyang administrasyon dito sa mga Duterte, pinakulong yung ama, tapos parang may mga propaganda pa sila against sa China, pero ang nangyari, napunta sa Davao at sinabi ng ating mga netizen para mag-credit grabbing sa mga nagawa nga ng nakarang administrasyon, sir. It is sad, Almar, no? Nakakalungkot na yun nga, banat tayo ng banat sa China, meaning yung gobyerno ni Mr. Marcos, and yet pagdating sa suma total, ay walang ibang tumutulong sa atin kundi ang kapitbahay natin, not America, not Europe, no? Ang talagang tumutulong sa atin, kapitbahay natin, na inaaway naman nila ng, siyempre, ng mga inutusan na kung sino man yung mga may vested interest, no? Ako nga, anong tawag dito, kumbaga hindi na pinapansin dito sa Mindanao yung ganyang mga komentaryo, sapagkat alam naman natin na walang katuturan yung mga, anong tawag nito, lahat na lang ng mali nila, sasabihin nila, kasalanan ni Duterte, kasalanan ng China. Kasi ginagawa lang yan ng mga taong walang nagagawa. Pagka wala kang if you're empty, you tend to sakit na ng ibang politiko na hindi, kaya wala kami kasi ganito, ninakaw ni ganito, naubos yung pera ni ganyan. Eventually naman ang kasaysayan would be the better judge, Almar, no, na kung tama ba ang ginawang pamumuno ng mga naging pinuno natin sa ating bansa. Tayong mga nakakalam, kaming nakakalam, it would be better for us to move forward than to listen to this spin from people who propagandize, no? Para sa kanilang vested interest, especially mga CPP, NPA na yan, na wala naman talagang ibang ninanais yan, kundi pabagsakin. Hindi lamang ang pamilya Duterte, because eventually, ngayon na nakikinabang sila kay Marcos, pero mapapansin mo, unti-unti na rin silang umaalago at tinupakan na rin nila si Ferdinand Marcos Jr. Dahil dyan, palakpakan natin itong si Sir Jason. Napakahusay talaga every time na pinapakinggan natin ang kanyang mga punto de vista. Ito talaga si Bangag. Pagmuntakpan to si Manong J, mas pogi sa ila. So guys, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Ingat ka dyan, Manong J. Palakpakan natin. Mega love shoutout. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.